Ang nakaraan. Bumisita na ang ating bida sa kanyang kasintahan na si Amelia na mapagpanggap. Binigla niya sila sa kanyang pagbisita at dito na napasabak na naman ang ating bida sa kaharian ng Rayfield County laban kay Bernaf. Nabigo si Amelia na panslangin ang ating bida at tuluyan niyang tinalo si Bernaf gamit ang kanyang buong lakas. Natapos ang ating bida sa pagharap sa kanyang kasintahan na mangkukulam ng hilaga na si Amelia kanya itong niloko at nahufutan. Sa kasalukuyan, bumaik ang eksena kay Amelia, makikita natin si Gagamba Girl na binasag ang isang florera sa sahig. Si Boy Pumada ay nakatayo sa tabi ng kanyang amo at halatang kinakabahan. Ipinaliwanag niya na ang ating bida ay lubos na napakalakas at kakaiba sa mga balita tungkol sa kanya. Inamin ni Bernaf na kasalanan niya ang hindi tamang pagsusuri kay Ghislaine ng mas maaga. Ibinunyag niya na nagawa ni Ghislaine na maglabas ng mana na lumagpas pa sa antas ng isang mataas na antas ng kabalyero. Sa may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Amelia na nagbago na ang aking baby boy. Tinanong ni Bernaf kung nais niya bang iulat ang pagbabagong ito sa Delphine Doci. Sinampal siya ni Amelia nang marinig ito. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang damit at tinanong kung alam ba nito kung gaano nakakatakot si Duke Delphine. Ipinaliwanag niya na kapag nalaman ng Duke ang insidente, tapos na sila. Ang dahilan? Palihim na nakipag-alyansa si Amelia kay Duke Delphine. Nang hindi nalalaman ng kanyang ama, nagkaroon sila ng isang lihim na kasunduan. Nangako ang Duke na susuportahan ang isang rebelyon na pamumunuan ni Amelia kapalit ng kanyang tulong sa pagpapabagsak sa Perdium. Sinabi ni Amelia kay Pumada Boy na susupilin siya ng kanyang mga kapatid sa sandaling mabunyag ang kasunduan. Habang nananatili ang galit sa kanyang mukha, naisip niyang maaaring alam na rin ng ating bida ang tungkol sa kasunduan dahil nalaman nito ang lihim ng Merchant Guild. Sinabi niya kay Sulsol na kailangan nilang gawin ang lahat ng makakaya upang patayin si Ghislaine. Walang magawa, sumang-ayon si Bernaf sa ideyang ito. Tinanong siya ni Amelia tungkol sa kalagayan ng katawan ng ating bida. Ibinunyag ni Pumada Boy na nagawa niyang magdulot ng magagaang sugat sa maraming bahagi ng katawan ni Ghislaine at isang mabigat na sugat sa kanyang balikat. Ayon kay Bernaf, malamang na hindi magiging maayos ang kalagayan ni Ghislaine sa loob ng ilang panahon dahil gumamit ito ng napakalaking dami ng mana. Ipinabatid din ni Bernaf kay Amelia na hindi nila maaaring gamitin ang mga kabalyero mula sa kanilang teritoryo upang maiwasang mag-iwan ng anumang bakas. Tiniyak ni Amelia na alam niya ito at pinaalala kay Pumada Boy na nagsanay siya ng isang partikular na grupo ng mga tao para sa ganitong layunin. Agad na naintindihan ni Pumada ang ibig niyang sabihin. Tinanong niya kung balak niyang gamitin ang Wildcats. Kinumpirma ito ng mangkukulam sa hilaga, ipinaliwanag na ang Wildcats ay binubuo ng mga ulilang na ulila sa digmaan, mga walang kamag-anak at mga walang estado. Tanging ang mga pinakamahuhusay at likas na dalubhasa lamang ang kabilang sa kanila. Naglagay si Amelia ng watawat sa mapa sa harap niya at iniutos kay Bernaf na ipadala ang Wildcats doon. Iniutos niya na pumili ng 100 mula sa kanila at tiyakin na ang mga may kasanayan sa mana lamang ang isama. Agad na naintindihan ni Pumada Boy kung bakit nais ng kanyang amo na ipadala ang mababangis na pusa doon. Ang bangin ang nag-iisang makitid na daanan mula sa teritoryo ng Rayfield papunta sa county ng Perdium. Isa itong perpektong lokasyon para sa tahimik na paggawa ng mga bagay dahil ito ay malayo at masikip ang lupa. Tiniyak ni Bernaf kay Amelia na ihahanda niya ang Wildcats. Sa may galit na ekspresyon sa kanyang mukha, nangako si ang mangkukulam ng hilaga na babawiin niya ang kahihiyang idinulot ni Baby Boy sa kanya. Lumipat ang eksena at makikita natin ang ating bida sa loob ng isang karwahe. Naghihigpit ng tela sa kanyang braso, naramdaman ni Ghislaine na may kakaibang nangyayari. Inisip niya kung ito ba'y kagagawan ng mangkukulam ng hilaga. Tinanong siya ni Lolo Fergus, ang kanyang tapat na kasamahan, kung maayos lamang siya. Tiniyak ng ating bida na goods lang siya, sinabing mababaw lamang ang mga sugat. Inamin niya sa sarili na maganda ang kanyang kalagayan sa kabila ng sobrang paggamit ng lakas. Ang 20,000 gintong natanggap niya mula sa mangkukulam na si Amelia ay sapat na upang masakop ang pangunahing pondo para muling maitayo ang kanilang teritoryo. Para itong katumbas ng ilang taong ipon. Gustuhin man ng ating bida na patayin si Amelia, alam niyang magdudulot ito ng isang di maiiwasang digmaan. Hindi niya maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng Perdium dahil lamang sa isang panandaliang kapritsyo. Hirap na nga ang county sa pakikibaka laban sa mga barbaro, kaya't ang pag-atras ang pinakamatinong desisyon. Alam ni Ghislaine na ang paghawak sa kaalaman tungkol sa lihim ng Arksha Merchant Guild ay sapat na upang maging pabigat kay Amelia. Isinuot ang kanyang kapa, nangako si Ghislaine sa sarili na gagamitin niya ng maayos ang kanyang kasintahan. Napansin ni Belinda na nakaupo sa malapit, ang kumpiyansang ekspresyon ng kanyang amo.
Tinanong niya kung eksakto bang nangyayari ang mga bagay ayon sa plano niya. Pinaalala niya kay Ghislaine na inutusan siya nito na supilin ang mga gwardya sa sandaling marinig niya ang tunog ng labanan sa loob ng estate. Ipinaliwanag ng ating bida na inutusan rin niya si Fergus na asikasuhin ang ilang partikular na gawain. Nakatuon ang isipan ni Ghislaine, malinaw na iniisip ang susunod na mga hakbang sa kanyang estratehiya. Nang sinabi niya ito, agad niyang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang katawan. Mabilis na tumayo sina Belinda at ang matandang lalaki. Bumuga ng dugo ng ating bida. Napagtanto niyang ang sakit na nararamdaman niya ay dulot ng epekto ng pagbukas ng ikatlong core. Mas mabuti ang sakit na ito kumpara sa naranasan niya noong huli, ngunit magiging problema pa rin ito para kay Ghislaine tuwing gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan. Napagtanto niya na kailangan niyang makahanap ng paraan upang mapataas ang kanyang mana habang kaya pa niya. Hinawakan ni Belinda ang kanyang kamay at kinuha ang isang malaking karayom. Ang karayom ay nababalutan ng mana. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na magulo ang daloy ng kanyang mana. Sa sandaling sinabi niya ito, ginamit niya ang karayom upang tamaan ang iba't ibang bahagi ng kanyang kamay. Nabigla ang poging bida nang makita ito. Naramdaman niya ang isang bagay na lumalabas mula sa kanyang katawan. Nang buksan niya ang kanyang bibig, bumuga siya ng hangin. Nabigla ang ating bida nang makita niyang medyo nabuksan ang mga nagkakabuhol na daanan ng kanyang mana. Sigurado siyang ang pamamaraang ito ay hindi magagawa ng walang malalim na pagkaunawa sa mana. Alam ni Ghislaine na hindi pangkaraniwang kasambahay ang kanyang iabab dahil ang kanyang ina ang nagdala nito sa pamilya. Gayunpaman, hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang napakahusay na individual ay nagtatrabaho bilang punong kasambahay sa probinsya. Bagamat hindi niya alam ang tunay na pagkakakilanlan ni Belinda, wala siyang pakialam. Naniniwala siya na mabuting magkaroon ng maraming mahuhusay na tao sa kanilang teritoryo. Ito ay dahil ang mga taong nakasalamuhan niya sa ngayon ay simula pa lamang. Tiniyak ni Belinda sa kanyang Panginoon na tutulungan niya ito sa kahit ano dahil lubos siyang nagtitiwala rito. Tinanong niya ito kung bakit kumuha ito ng napakalaking halaga ng pera mula kay Amelia. Sinabi ng ating bida na kailangan niya ng pera at si Amelia lang ang mayaman na kilala niya. Nagulat sina Fergus at Belinda sa narinig. Hindi makapaniwala si Belinda na binali niya ang kanyang kasunduan sa kasal para lamang dito. Sinabi niya rito na magkakaproblema siya kapag nalaman ito ni Count Rayfold. Sinabi ng ating bida na ayos lang iyon. Tiniyak niya rito na hindi kailanman sasabihin ni Amelia ang tungkol dito sa kanyang ama. Sa ngiti sa kanyang mukha, pinaalala niya kay Belinda na sinabi nitong nagtitiwala siya sa kanya. Naiinis ang kasambahay sa narinig. Tinanong niya ang kanyang Panginoon kung ano ang nais nitong paggamitan ng pera dahil isinugal niya ang lahat para rito. Inihayag ni Babyface na nais niyang gamitin ang pera para sa gubat ng mga halimaw. Nagulat si Belinda sa narinig. Sinabi ni Ghislaine na sisimulan niya ang pagpapaunlad ng gubat ng mga halimaw. Hindi makapaniwala si Lolo Caballero sa narinig. Sinabi niya sa kanyang Panginoon na sinubukan ng paunlarin iyon mula pa noong panahon ng kanyang lolo sa tuhod. Tinanong ni Ghislaine ang matandang lalaki kung naaalala nito ang kahilingan na ginawa niya bago sila pumasok sa kastilyo. Nang marinig ito, kinabahan si Lolo Caballero. Ibinunyag niya sa kanyang Panginoon na ang taong ipinahanap nito ay nasa lugar na kanyang tinukoy. Tinanong niya ng ating bida kung sigurado ba ito tungkol sa taong iyon, ipinaliwanag niya na hindi maayos ang pag-isip ng lalaki. Tiniyak ng ating bida kay Lolo na ayos lang ang lahat basta't buhay ang lalaki. Iginiit niyang kailangan nilang pumunta roon kaagad. Gayunpaman, pinaalalahanan siya ng kanyang iibab na kailangan nilang bumalik sa kanilang tahanan. Ipinaalala nito na hindi siya maaaring magpagalagala sa kasalukuyang kondisyon niya. Tinanong ni Ghislaine ang kanyang kasambahay kung naniniwala ba itong papayagan sila ni Amelia na basta na lamang umalis matapos ang kanilang ginawa. Alam niya na ang baliw na iabab na si Amelia ay maaaring subukang patayin siya upang itegi. Tiniyak ni Belinda sa kanyang Panginoon, sabay tapik sa balikat nito, na mahusay siya sa pakikipaglaban tugon nito. Ipinaalala rin niya na ang matandang nakabaluti ay isa ring kabalyero. Inamin ng ating bida ang kanyang pagiging maaasahan, ngunit sinabi niya na hindi niya magagampanan ang papel na kailangan niya. Ipinaliwanag niya na ibang larangan ito. Sa ngiti sa kanyang mukha, inihayag niya na patungo sila upang makilala ang taong gagampan sa papel na iyon, ang tagapaguna.
Nagbago ang eksena nang dumating ang grupo sa isang kahoy na bahay sa tabi ng kagubatan. Napansin ni Belinda na mukhang abandonado ang bahay, ngunit tiniyak ni Fergus na yon nga ang tamang address. Kumatok si Ricardo sa pinto, at isang matangkad at matandang lalaki na may mahabang buhok ang nagbukas nito. Agad nitong tinanong kung sino sila. Lahat, maliban kay Ghislaine, ay nagulat nang makita ang lalaki. Lumapit si Belinda sa kanyang Panginoon at pabulong na tinanong kung ito nga ba talaga ang taong tinutukoy nito. Itinuro niya na ang lalaki ay mukhang hindi handa sa pakikipaglaban at parang hindi aabot ng susunod na araw. Tiniyak ni Ghislaine na nasa tamang lugar sila. Agad napansin ng lalaki na si Ghislaine ay isang maharlika. Inakala niyang isa na namang nababagot na kabataang maharlika, kaya tumalikod ito at sinabihan silang umalis. Gayunpaman, tinawag siya ni Ghislaine bilang dating kapitan ng Ratatosk mersenaryo at tinawag siya sa pangalan, Gillian. Gulat na gulat si Big Muscle Manong nang marinig ang kanyang pangalan. Mabilis siyang bumaling pabalik, ngayon ay nakangiti. Sinabi ni Ghislaine na matagal na niyang nais makilala ito. Nagulat ang grupo nang malaman nilang ang lalaking ito ang dating kapitan ng Ratatosk mersenaryo. Ang Ratatosk mersenaryo ay isang maalamat na grupo na tanging mga bihasa sa karamihan ng mga sandata ang maaaring sumali. Bagamat wala na ang grupo, ang kanilang katapangan ay kilala, kaya kahit sa ibang mga lupain ay maririnig ng sinumang kabalyero ang kanilang pangalan kahit isang beses. At si Gillian ang kanilang kapitan. Bigla, naghagis si Muscle Manong ng palakol sa ating bida. Tinamaan ng talim ang kanyang jacket. Nagulat ang grupo at mabilis na hinugot ang kanilang mga sandata, pumuesto sa harap ng kanilang Panginoon. May nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha habang naghahanda sa laban. Hiniling ni Gillian sa ating bida na sabihin agad ang pakay nito. Dali ang sinabi ni Belinda sa kanyang Panginoon na umatras. Binalaan niya ito na hindi maayos ang pag-iisip ni nitong matandang hukluban. Sinabi ng ating bida ang tungkol sa tinatawag na walang hanggang parusa sa matandang hukluban. Nagulat si Gillian nang marinig ito. Inihayag ni Ghislaine na alam niya ang lunas sa sakit na wala umanong gamot na siyang nagpapahirap sa anak ni Muscle Manong. Tinanong niya ang lalaki kung interesado ito. Mataas na lagnat, pag-ubo ng dugo, at pag-usbong ng pulang marka na parang mga talulot ng bulaklak sa balat. Ang eksena ng isang pasyente na nagdurusa sa sakit ay tila isang preso sa ilalim ng parusa. Kaya tinawag ang sakit na ito bilang walang hanggang parusa. Pinapasok ni Gillian ang grupo sa kanyang bahay. Narinig nila ang sigaw ng kanyang anak na babae mula sa kama. Ang pangalan ng bata ay Rachel. Habang tinititigan ang bata, napagtanto ni Ghislaine na hindi pa huli ang lahat, hindi tulad sa kanyang nakaraang buhay. Noon, sinubukan niyang hanapin si Gillian upang kunin ito bilang kaalyado, ngunit hindi na ito makikita sa mundo. Nang makita ni Ghislaine si Gillian noon, tuluyan na itong nawala ng pag-asa at winakasan ang sariling buhay matapos mamatay ang anak nito dahil sa sakit. Ang kalagayan ng bahay ni Manong mersenaryo ay nagpapakita na naibenta na nito ang lahat ng ari-arian upang magpagamot ang anak. Ang tanging natitira na lamang ay ang kanyang mga armas. Sinabi ni Rachel sa kanyang ama na masyado nang masakit ang kanyang nararamdaman. Nakiusap ito na patayin na lamang siya. Napagtanto ni Ghislaine na hindi na siya maaaring mag-aksaya ng oras. Hinubad niya ang kanyang jacket at sinabi sa lalaki na sisimulan na niya ang paggamot. Bago pa man siya makakilos, ipinatong ni Belinda ang kamay sa kanyang balikat. Hinimok siya nitong sumama na sa kanya palabas. Natatakot si Belinda para sa kanyang Panginoon kahit hindi niya alam ang plano nito. Sinabi niya na hindi ito problema na malulutas ng lakas. Ipinaliwanag niya na ang sakit ay napakalala kaya't ni mga pari ay hindi ito kayang pagalingin at tinatawag pa ito bilang parusa ng Diyos. Tinanggal ni Ghislaine ang kamay ni Belinda at sinabi nitong kaya niyang pagalingin si Rachel. Hindi kumbinsido si Belinda. Tinawag niya ang kanyang Panginoon, ngunit humarap si Ghislaine at pinaalala sa kanya ang sinabi nitong magtitiwala siya sa kanya. Naalala ni Belinda ang pangako niyang iyon. Kinuha ni Ghislaine ang isang papel at iniabot ito kay Belinda. Pinapunta niya ito upang bilhin ang lahat ng halamang gamot na nasa listahan at dalhin agad pabalik. Nagulat si Belinda sa laman ng listahan, ngunit mabilis nitong nakuha ang mga kinakailangang bagay at bumalik agad. Para sa mga naglalakbay na bayarang mandirigma na walang tirahan, ang kaalaman ay direktang naugnay sa kanilang kaligtasan. Bagamat ang walang hanggang parusa ay wala pang lunas sa kasalukuyan,
isang gamot ang matutuklasan sa hinaharap. Ang lunas na ito ay naging mainit na paksa, lalo na dahil sa pagiging simple ng pamamaraan. Dahil sa madaling proseso, malinaw na naalala ito ni Ghislaine. Ang tanging problema ay ang napakamahal na sangkap. Ang pagpapala ng engkanto ay isang mahalagang sangkap sa lunas. Ang unang hakbang ay ang paghimay ng pagpapala ng engkanto, kasama ang mga halamang gamot, ilagay ang mga ito ng mahigpit sa isang bote, at buhusan ng distilled alcohol. Ang susunod na hakbang ay ang pag-alog upang maghalo ng mabuti, at hayaan itong nakababad sa loob ng ilang oras. Kapag handa na, idagdag ang natitirang mga sangkap at haluin. Nang matapos, iniabot ni Ghislaine ang isang bote ng likidong kulay ube na kumikislap at sinabi kay Gillian na painumin ito sa kanyang anak. Wala nang ibang magagawa si Gillian. Agad niyang pinainom ang kanyang anak. Sa sandaling malunok ito ni Rachel, unti-unting nawala ang mga pulang marka sa kanyang mukha. Nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Hindi makapaniwala ang grupo na nawawala ang mga marka. Mas higit pang nagulat si Gillian. Hindi niya maipaliwanag na gumagana ang gamot. Sinabi ni ating bida na gumana ito tulad ng inaasahan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Gillian. Tinanong niya si Ghislaine kung paano nito nagawa iyon. Ipinaliwanag ni Ghislaine na kahit ang banal na kapangyarihan ng mga pari ay hindi ito nagagamot. Ayon sa kanya, ang kapangyarihan ng pari ay nagpapalakas ng sigla ng katawan at pinalalakas ang kakayahang mag-regenerate upang malampasan ang sakit. Ngunit iba ito sa tunay na lunas. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Gillian. Hinawakan niya ang ating bida at nagtanong kung tuluyan bang gagaling ang kanyang anak. Tiniyak ng ating bida na gagaling si Rachel sa loob ng ilang buwan. Nagulat si Gillian sa kanyang narinig. Napaatras siya at yumuko kay Ghislaine bilang tanda ng pasasalamat. Tinanong siya kung ano ang nais niya mula sa kanya. Alam ni Big Muscle Manong na tiyak siyang may nais ng ating bida mula sa kanya upang pumunta sa isang liblib na lugar upang hanapin siya. Sinabi ni Gillian kay Ghislaine na ang tanging natitira sa kanya ay isang walang silbing katawan. Sa seryosong ekspresyon ng mukha, sinabi ni Muscle Manong sa kanya na magiging alipin o aso siya kung ipag-utos nito. Tiniyak ni Ghislaine kay Gillian na hindi niya kailangan ang mga bagay na yon. Sinabi niya na ang nais lamang niya ay ang kapitan ng Ratatosk na mga mersenaryo. Nang itaas ni Big Muscle Manong ang kanyang ulo, nakakita siya ng isang nakakagulat na tanawin. Napansin niya ang ating bida ay may mga mata ng isang dreamer. Tumayo si Gillian at kumuha ng palakol. Ginamit niya ito upang putulin ang kanyang napakahabang ponytail. Nagtakot ang grupo nang makita nilang magkaiba na ang itsura ni Gillian nang mawala ang ponytail. Laki ng pagkakaiba, ngayon ay mukhang buhay na buhay siya kumpara sa kanina. Lumapit si Gillian sa kanyang mga armas. Tinanong ni Muscle Manong kung mayroon bang ibang tao bukod sa mga nasa loob ng silid na dumating kasama niya. Tinanong din siya kung may mga taong maaaring maghanap sa kanya. Sinabi ng ating bida na siya ay narito kasama ang kanyang grupo. Kinuha ni Gillian ang isang sibat at binalot ito ng lubid. Tinanong ni Gillian kay Ghislaine kung mayroon siyang mga kaaway na may galit sa kanya. Sinabi ni Ghislaine na mayroon. Ipinaliwanag niya na mas marami pang tao ang magkakaroon ng galit sa kanya sa hinaharap. Kinuha ni Gillian ang dulo ng lubid at inihagis ang sibat sa labas ng kanyang bahay. Nasira nito ang kahoy na pader. Ang sibat ay itinapon patungo sa kabubatan sa harap ng bahay. Matapos niyang gawin yon, nakuha ni Gillian ang kanyang target ng mabilis. Ginamit niya ang lubid upang hilahin ang sibat pabalik sa kanya. Nang dumating ang sibat sa loob ng bahay, nakita nilang nakasabit dito ang target ni Muscle Manong. Nahuli ni Gillian ang isang mamamatay tao. Tumama ang sibat sa mamamatay tao ng diretsyo sa dibdib. Habang ang mamamatay tao ay nahihirapan na tanggalin ang sibat, hinawakan ni Gillian ang kanyang leg. Tinanong niya ito kung sino ang nagpadala sa kanya. Ang mamamatay tao ay isang wildcat. Hindi alam ng wildcat kung paano siya natunton ni Gillian. Tinanong ng mersenaryo si Ghislaine kung ano ang nais niyang gawin sa wildcat. Sinabi ng ating bida kay Gillian na alam na niya kung sino ang nagpadala sa kanya. Ipinatong ni Ghislaine ang kanyang kamay sa kanyang espada. Sinabi niya kay Gillian na ayaw na niyang gamitin ang espada niya ngayong araw. Ipinatong ni Gillian ang kamay sa hawakan ng espada upang pigilan siyang hugutin ito. Habang nakangiti, tinanong ni Gillian si Ghislaine kung ipagkakatiwala na lang ba niya ito sa kanya.
Ginamit ni Gillian ang kanyang kamay upang pighatiin ang leeg ng mamamatay tao. Pagkatapos gawin ito, nagbigay galang siya kay Ghislaine. Nabigla si Belinda nang makita kung paano pinatay ni Gillian ang mamamatay tao. Wala siyang pag-aalinlangan sa pagpatay. Hindi niya naintindihan kung bakit nais ng kanyang master na kumuha ng ganitong delikadong tao. Lumuhod si Gillian. Nangako siya kay Ghislaine na ipagkakatiwala niya ang kanyang buhay dito. Napagtanto ng ating bida na nakakuha siya ng isang napakahalagang card para sa darating na plano ng muling pagtatayo. Habang nakangiti, sinabi niya kay Gillian na inaasahan niyang makatrabaho siya. Ang eksena ay lumilipat at tayo ay dinala sa isang kabina sa gitna ng kabubatan. Isang trafficker ng wildcat ang nakatayo sa harap ng iba pang mga miyembro at nag-uulat ng malungkot na balita, ang kanilang kasamahan ay napatay. Ang silid ay nahulog sa katahimikan habang pinoproseso ng iba ang pagkawala. Habang nagsisimula silang mag-usap tungkol sa insidente, isang boses ang sumingit, nagsasabing pababain ang kanilang mga tinig. Ang nagsalita ay si Viggo, ang trafficker. Humingi siya ng paumanhin sa kanilang kapitan dahil sa pagtaas ng mga tinig. Ang kapitan, na may malamig na tono, ay tumugon at ipinaliwanag na sinabi ni Bernaf na hindi kayang hanapin ni Ghislaine ang reconnaissance unit at imposible para sa kanya na patayin sila. Tumingin siya sa lalaking nagsasalita, at may otoridad sa kanyang boses ay tinanong kung ang reconnaissance unit ba ay talagang hangal o kung sila ba ay binigyan ng maling intel. Ang lalaki, hindi alam kung ano ang sasabihin, ay nanginginig na sumagot. Pagkatapos ay inihayag niya kay Viggo na si Gillian ay sumali na sa kanilang grupo. Si Viggo, na nagulat sa balitang ito, ay biglang tumayo at hinawakan ang leeg ng kanyang kasamahan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng nakakatakot na galit habang tanong niya, "Sigurado ka ba?" Ang lalaki, na nanginginig sa takot, ay nagpatuloy at kinumpirma na sigurado siya. Inaasahan niyang nakita niya ito ng kanyang sariling mata. Ang mukha ni Viggo ay ngumiti nang marinig ito. Sa wakas, ang kanyang dating kapitan ay nagsimula ng kumilos. Ang eksena ay lumilipat at ipinakita ng ating bida na nakasakay sa isang karwahe habang dumadaan sa kabubatan. Si Belinda, na nakaupo sa kanyang tabi, ay nagsisimula ng magreklamo. Sabi niya na ang karwahe ay nagpapahirap sa kanya at nagtatanong kung talaga bang kailangan ni Ghislaine magdala ng sobrang daming armas. Nagtanong siya kung naging dealer na siya ng armas at sinabing sapat na ang isang espada o dalawa. Hindi niya matanggap na kailangan pa nilang bumili ng isa pang karwahe para sa mga armas ni Ghislaine. Tahimik na sumagot ang ating bida at sinabi na kailangan nilang bumili ng isa pang karwahe upang maipaginhawa si Rachel papuntang county. Pinasiguro niya kay Belinda na ayos lang iyon. Sina Lolo Manong at Ricardo, sa isang ibang karwahe, ay nag-aalaga kay Rachel. Tumingin si Ghislaine sa kanyang katulong at ipinaliwanag na may tiyak na layunin si Gillian sa mga armas. Hiniling niya na magtiis muna si Belinda at pinaalala na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay makaligtas sila mula sa lamat ng lugar. Si Belinda, na patuloy na nag-aalala, ay nagtatanong kay Ghislaine kung ang tagapagmasid na kanilang nakita ay ipinadala ni Amelia. Tumango si Ghislaine bilang sagot. Si Belinda, na nagsimulang magmukhang aligaga, ay agad na napansin ang posibleng panganib. Ipinaliwanag niya kay Ghislaine na ang maskara ng lalaki ay isang simbolo na ginagamit ng wildcat traffickers. Sinabi niyang ang wildcats ay isang makapangyarihang guild sa loob ng Rayfold. Nagulat si Ghislaine nang marinig ito, at patuloy si Belinda sa pagpapaliwanag. Ang wildcats ay may kinalaman sa smuggling, pagpatay, trafficking ng droga, human trafficking, at iba pang mga kasuklam-suklam na gawain. Sila ay isang maruming organisasyon na tatanggap ng anumang masamang trabaho kapalit ng pera. Marami sa kanilang mga miyembro ang mga bihasang dating mercenaries, na nagbigay sa kanila ng malakas na puwersa sa labanan. Kaya't sila ay isang anino at mapanganib na guild na may malupit na puwersang militar. Tinanong ni Ghislaine ang kanyang katulong kung paano niya nalaman ang lahat ng ito, gayong siya ay nakakulong lamang sa kastilyo buong araw. Sumagot si Belinda na narinig niya ang mga bagay na iyon bago pa siya magsimulang magtrabaho roon. Hinikayat niya ang kanyang master na mag-ingat dahil ang wildcats ay matyaga at walang awa. Ngumiti si Ghislaine at hindi tinatabla ng pag-aalala. Pinasiguro niyang magiging ayos ang lahat at pinaalala na mayroon silang Gillian sa kanilang panig. Sa oras na ito ay sinabi niya, ang eksena ay lumilipat at may isang bagay na sumulpot mula sa lupa matapos dumaan ang kanilang karwahe.
Ang mga bagay na yon ay mabilis na tumakbo patungo sa karwahe at nakasabay. Agad na naramdaman ni Gillian ang banta na papasugod sa kanilang karwahe. Ang mga bagay na naging malinaw na wildcats ay tumalon mula sa ilalim ng lupa. Nang makahabol sa karwahe, agad nilang isinagawa ang ambush, mabilis na umatake kay Gillian. Ang lalaki ay sandali ring nagulat sa ambush na nagmula sa ilalim ng lupa, hindi inaasahan ang ganitong pag-atake. Kinuha ni Manong Muscle ang kanyang palakol at espada. Ginamit niya ito upang harangan ang mga atake ng mga wildcat. Ginamit niya ang kanyang palakol upang putulin ang isang kamay at agad itong ginamit upang itusok ang isa pa sa kanyang dibdib. Bago pa makapag-react ang lalaking nawalan ng kamay, pinunit ni Gillian ang kanyang ulo. Ang mga katawan nila ay bumagsak sa lupa. Nang mamatay ang mga lalaki, pinutol ng kanilang mga kasamahan ang mga lubid. Ang mga lubid ay nagpalaya ng malalaking puno patungo sa karwahe. Nagulat si Gillian nang makita ang bitad. Sinabi ni Belinda na ang mga puno ay magpapagasgas sa kanila. Mabilis na hinala ni Gillian ang mga lubid at pinabagal ang mga kabayo. Nagawa nilang maiwasan ang pagkakabasa. Gayunpaman, ang kanilang daraanan ay naharang. Sinabi ni Ghislaine na inaasahan na niya ang ambush. Katabi ng kanilang karwahe ay ang ilang mga wildcat na mga traffickers. Tinawag ni Vigo ang dating kapitan ng Ratatos Mercenaries. Nagulat si Gillian nang marinig ang kanyang titulo. Tinawag siya ni Vigo na isang taksil na nagdisband ng buong grupo ng mga mercenary dahil sa kanyang anak na babae. Bumaba si Manong mula sa karwahe. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya alam ang kanyang sinasabi. Nainis si Vigo nang marinig ito. Ibinunyag niya sa kanyang dating kapitan na nauwi siya sa pamumuhay ng isang buhay na hindi niya nais dahil sa kanya. Tinanong niya kung naging matanda na si Gillian at hindi na matandaan ang kanyang dating kabarkada. Hindi alam ni Gillian ang sasabihin. Pinaniniwalaan ni Vigo na nagkukunwari si Gillian na hindi alam at mumiti ito. Sinabi niya na pipilitin niyang paalalahanan siya. Iniutos niya sa kanyang mga tauhan na patayin ang grupo. Mabilis silang nagtakbuhan upang atakihin sila. Tinanong ng ating bida si Big Muscle Mercenaryo kung kailangan niya ng tulong. Sinabi ng lalaki na ayos lang siya. Ipinaliwanag niya na mukhang may layunin si Vigo sa kanya. Hiniling niya kay Ghislaine na magpahinga muna at tiniyak sa kanya na magiging maayos siya mag-isa. Bago pa matamaan ng mga punyal ng wildcat, ibinalot ni Gillian ang kanyang malaking palakol ng mana. Pinunit niya ang apat na yon sa isang wasiwas. Nagulat ang iba sa nakita nila. Mabilis nilang tinangkang atakihin ang si Big Manong. Kinuha ni Gillian ang kanyang maikling espada. Pinunit niya ang unang taong lumapit sa kanya gamit ang kanyang palakol. Itinusok niya ang pangalawang tao sa leeg gamit ang kanyang espada. Hinarang niya ang atake ng pangatlong tao at ginamit ang kanyang palakol upang punitin siya ng dalawa. Hindi nagulat ang kapitan ng mga pusang gala nang makita ang lakas ng kanyang dating kapitan. Malinaw sa kanya na hawak pa rin ni Gillian ang parehong lakas. Iniutos niya sa kanyang unit na maghiwalay sa dalawang grupo. Inutos niyang salakayin si Manong mula sa magkabilang gilid. Mabilis na sinunod ng mga wildcat ang utos ng kanilang kapitan. Sumakay si Gillian sa isang kabayo. Nagulat ang mga wildcat nang makita ito. Kinuha ni Gillian ang isang mas malaking palakol at pinaikot ito sa hangin. Pumailan lang siya patungo sa mga wildcat. Pinabalot niya ang palakol ng mana. Sa isang swing lamang, pinunit niya ang ilang wildcat. Ang iba ay naitulak pa atras. Sinabi ng isa na hindi nila kayang lumapit sa lalaki. Inatasan ng isa pa ang lahat na itarget ang kabayo. Bago pa makarating ang mga lalaki sa kabayo, ikinakabit ni Manong Marcel ang isang lubid sa hawakan ng kanyang palakol at pinaikot ito sa paligid niya. Pinunit niya ang kanilang mga katawan sa isang swing. Nagulat si Belinda nang makita ito. Nang matanggal niya ang mga tauhan ni Vigo, mabilis na inatake siya ni Vigo. Hinawakan ni Gillian ang kanyang kalasag nang maramdaman niya ang lakas ng lalaki. Ginamit niya ang kalasag upang harangan ang atake ng kapitan. Sinabi ni Vigo kay Gillian na hindi siya dapat hadlangan sa kanyang gawain dahil sirain niya ang kanyang buhay. Sa isang nakakatakot na tingin sa kanyang mukha, ipinangako ng lalaki sa kanyang dating kapitan na papatayin siya. Kinuha niya ang 3 blades at itinapon ito patungo sa kabayo. Ang mga blades ay tumusok sa kabayo at ito ay bumagsak sa lupa. Bago mawalan ng balanse, tumalon si Gillian mula sa kabayo.
Pagbagsak niya sa lupa, nakita niya ang isang blade sa harapan niya. Mabilis na kinuha ni Gillian ang kanyang mas maliit na palakol at ginamit ito upang harangan ang atake. Sinabi niya sa lalaki na hindi siya ang kapitan ng Ratatosk Mercenaries. Kaagad matapos niyang sabihin ito, ginamit niya ang kalasag upang hampasin ang lalaki sa kanyang tagiliran. Mabilis na umatras si Vigo. Tinanong niya si Gillian na itigil ang pagbabalasubas ng kalokohan. Hiniling niyang malaman kung sino siya kung hindi ang dating kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatosk. Pinabalot ni Gillian ang kanyang palakol ng kanyang mana. Ipinaliwanag niya na tinalikuran na niya ang kanyang nakaraan. Sinabi niya sa hangal na siya ngayon ay alagad ng ating bida na prinsipe ng Perdium. Nainis si Vigo nang marinig ito. Mabilis niyang inatake si Gillian, ipinangako na papatayin siya sa kahit anong paraan, di gave way. Hinadlangan ni Gillian ang mga atake. Ipinilit ni Vigo na itusok ang kanyang espada sa kalasag ni Gillian. Ibinunyag niya na ang kumpanya ng mga mersenaryo ay nagdisband pagkatapos umalis ni Gillian. Sinabi niya na nawalan siya ng layunin at nauwi sa pamumuhay ng isang kahiyahiyang buhay, namumuhay lamang upang magtaguyod ng sarili. Pinush ni Gillian ang lalaki at inihampas ang kanyang palakol sa kanya. Iniwasan ni Vigo ang atake sa pamamagitan ng pagyuko. Mabilis niyang inatake si Gillian ng isang sipa. Naharang ni Gillian ang atake gamit ang kanyang kahoy na kalasag. Ngunit nasira ang kalasag sa proseso. Ipinaliwanag ni Vigo na handa siyang isakripisyo ang buong buhay niya upang gawing pinakamahusay sa kasaysayan ang mga mersenaryo ng Ratatosk. Hindi niya kayang paniwalaan na ang dating kapitan niya ay itinapon ng lahat upang magtapos bilang isang paong alipin ng isang pinalaking maharlika. Kinuha ni Vigo ang ilang blades, pinabalot ito ng kanyang mana bago itapon kay Gillian. Ginamit ni Gillian ang kanyang palakol upang harangan ang mga blades. Nang matamaan niya ang atake, biglang lumitaw si Vigo sa harap niya at nagtangkang tusukin siya ng espada. Iniwasan ni Gillian ang atake at mabilis na binanatan siya ng palakol habang siya'y nasa ere. Nagawa ni Vigo na makalapag at hinarang ang atake gamit ang kanyang espada. Ngumiti ang lalaki sa ginawa niyang ito. Nagsimula silang mag-atake sa isa't isa ng mas matindi. Pinaniniwalaan ni Vigo na si Gillian ay pareho pa rin ng kapitan na nakilala niya taon na ang nakaraan. Habang ang dating kapitan niya ay ginugol ang kanyang oras sa paghahanap ng lunas para sa kanyang anak na babae, siya ay naglalagay ng sarili sa maraming laban upang maging mas malakas. Pinaniniwalaan ng kapitang ng pusa na hindi na kayang tapatan siya ni Manong. Ipinamalas ni Gillian ang kanyang lakas sa pamamagitan ng isang malakas na swing ng kanyang palakol. Iniwasan ito ni Vigo sa pamamagitan ng pagtalon mula sa ibabaw niya. Ginamit niya ang espada upang gamitin ito bilang suporta at lumapag sa likuran ni Gillian. Agad niyang tinadyakan ang tatlong blades na naharang ni Gillian kanina at itinapon ito sa kanya. Ginamit ni Gillian ang kanyang armor upang harangan ang mga blades. Nang matamaan ang atake, mabilis na sumugod si Vigo upang patagilid ang kanyang espada kay Gillian. Nararamdaman ni Manong Marcel ang paglapit ng lalaki at iniwasan niya ito habang binanatan ang atake gamit ang kanyang palakol. Pumuwesto si Vigo at patuloy na tinanong si Gillian kung natapos na ang laban. Sa kasamaang palad para sa kanya, pinabalot ni Manong ang kanyang kamay ng mana at hinawakan ang punyal ng leader ng mga mabangis na pusa. Tinanong niya si Vigo kung ang dahilan ng kanyang paghihiganti ay puot. Hindi sumagot si Vigo. Nagulat siya nang makita na ang kamay ni Gillian ay nakabalot ng mana upang hawakan ang punyal. Napagtanto niya na hindi ipinapakita ni Gillian ang kanyang tunay na lakas hanggang ngayon. Pinatama ni Marcel Manong ang ulo ng kanyang palakol sa mukha ni Vigo. Ang atake ay nagpadala sa mayabang na leader ng mga pusa at pinatumba siya sa isang puno. Sinabi ni Gillian sa kanya na hindi siya nauunawaan. Naniniwala siya na mayroon ng maraming pagkakataon si Vigo upang patayin siya kung ang paghihiganti talaga ang layunin nito. Tinanong niya kung bakit hindi siya pinatay ni Vigo noong mas maaga. Tumawa si Vigo sa narinig na ito. Sinabi niya sa kanyang dating kapitan na hindi niya alam ang sagot. Ibinunyag niya na bumisita na siya sa lugar kung saan dating nanatili si Gillian, ngunit hindi niya natagpuan ang kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatosk roon. Sinabi ni Vigo na nakatagpo siya ng isang mahina at matandang lalaki na hindi man lang karapat-dapat patayin. Sa isang galit na ekspresyon sa kanyang mukha, tinanong niya si Manong kung saan naglaho ang dating Gillian na kanyang tinitingala. Itinapon ni Gillian ang kanyang dagger sa lupa.
Sinabi niya na siya ngayon ay isang katawan na nakatali sa kalooban ng iba. Kinuha niya ang kanyang punyal at sinabi sa lalaki na ipakikita pa rin niya sa kanyang dating kasamahan ang pinakamataas na antas ng respeto. Sinabi niyang gagawin niya ito bilang kapitan ng mga mersenaryo ng Ratatos. Natuwa si Vigo nang marinig ito. Kinuha niya ang dagger at sumugod kay Gillian. Nahadlangan ng kanyang kapitan ang atake. Sinabi ni Vigo na ito ang kanyang hinihiling. Nagsimula siyang umatake kay Gillian ng mas mabagsik. Ang kanyang kapitan ay nagawa itong salagin. Ginawa ni Gillian ang isang malaking swing. Iniwasan ito ni Vigo sa pamamagitan ng pagyuko. Mabilis siyang umatake. Nahadlangan ito ni Gillian gamit ang kanyang palakol. Pinigilan ni Gillian ang dagger ni Vigo pababa at ginamit ang kanyang espada upang itusok ito sa kanyang tagiliran. Nagngangalit ang mga ngipin ni Vigo upang tiisin ang sakit. Mabilis niyang inatake si Gillian. Nakaiwas naman ang lalaki. Itinaas ni Gillian ang kanyang palakol. Sinabi niyang maaalala niya si Vigo. Tinawag niyang ika-5 unit commander ng mga mersenaryo ng Ratatos si Vigo Valanos. Ngumiti si Vigo nang marinig ito. Nang ngumiti siya, tinusok siya ni Marcel Manong. Matapos mamatay ang lalaki, kinuha ni Gillian ang kanyang punyal habang nakatingin sa katawan ng kanyang kaibigan. Pinuri siya ni Ghislaine sa kanyang ginawa. Sinabi ni Belinda na makakakita sila ng pera mula sa mga luot ng mga mababangis na pusang dala. Humingi ng paumanhin si Gillian kay Ghislaine dahil sa mga pagkaantala. Tiniyak ni Ghislaine sa kanya na okay lang. Hindi niya inaasahan na magiging kasing galing si Gillian. Nang unang umalis si Ghislaine mula sa bahay upang magsimula ng pagiging mercenary, ang mga kwento tungkol kay Gillian mula sa mga nakatatandang kasamahan niya ay nakatulong upang maglatag ng pundasyon para maging mercenary king siya. Lalo pang naging tiyak si Ghislaine na ginawa niya ang tamang desisyon nang mabilis siyang kumilos. Tuwa siya na nakakuha siya ng isang maaasahang kasamahan. Tinanong ni Ghislaine si Gillian kung naaalala pa niya si Vigo. Sumagot ang lalaki na. Itinaas niya ang espada ni Vigo at sinabi na siya ay isang matandang kasamahan. Ang mga salitang ito ay umabot kay Ghislaine. Inisip niya kung ano na ang ginagawa ng mga dati niyang kasamahan. Sigurado siyang namumuhay sila ng kanilang sariling buhay dahil ito ay bago pa nila siya nakilala. Alam niyang kailangan niyang hanapin ang mga taong iyon balang araw. Sinabi ng ating bida sa grupo na dapat nilang sundin ang suhestyon ni Belinda at kolektahin ang mga mahahalagang bagay mula sa mga wildcats. Inutusan ni Belinda si Gillian na manguna at simulan ang pangongolekta para sa kanila. Pinapaalala ni Gillian sa babae na hindi siya kanyang alalay, sumplado pala si Manong mersenaryo. 2 araw ang lumipas at nakita nila ang kanilang mga sarili sa teritoryo ng Perdium. Naramdaman ni Belinda na bahagya siyang nakahinga nang makita nilang dumating sila. Tumingin si Gillian sa syudad at tinanong ang kanyang master kung iyon na ba ang Perdium. Sinabi ni Ghislaine na. Masaya si Ghislaine nang makita niyang may tahanan na siya na babalikan. Nang unang tumakas siya mula sa bahay, inisip niyang makakabalik siya anumang oras. Tiningnan ni Gillian ang county ng maingat. Tinanong siya ng ating bida kung gusto niya ang kanilang lupain. Nagulat si Gillian nang marinig ito at may nerbiyos sa kanyang tinig. Sinabi niyang maganda ang county. Sinabi ni Ghislaine na talagang pangit ang county. Nagulat si Gillian nang marinig ito. Sinabi ni Ghislaine na ang lahat ng mga bahay ay luma at wala ng posibilidad ng renovation. Ibinunyag niya kay Manong na ang mga bukirin ay hindi na naalagaan. Ito ay dahil ang lahat ng mga magsasaka ay isinama sa hukbo. Iniwan nila ang lupa upang mapabayaan. Ipinaliwanag ni Manong kay Ghislaine na narinig niya na ang Perdium ay palaging nasa digmaan dahil sa mga hilagang barbaro. Sinabi niyang mas masahol pa ang sitwasyon kaysa sa kanyang inaasahan. Sinabi ng ating bida kay Manong na ayusin niya ang lahat ng problemang ito. Sinabi niyang kailangan niya ang lakas ni Gillian upang ayusin ang mga problema. Nagulat si Belinda at Gillian nang marinig ito. Alam ni Ghislaine na ang laban na susunod ay magiging mahaba. Isang laban upang tanggalin ang lahat ng koneksyon kay Duque Delphine at protektahan ang mga bagay na akala nilang tiyak na. Nangako si Babyface na bubuhayin muli ang lupa, anuman ang kailangan niyang gawin. Nang dumating sila sa county, nagulat si Belinda nang makakita ng isang nakakagulat na tanawin. Inutusan niyang tingnan ni Marcel Manong ang nasa harap nila. Nang itinaas ni Ghislaine ang kanyang ulo, nakita niyang may isang hindi inaasahang tao.
Agad niyang nakilala ang silweta ng taong ito. Nakita ng ating bida ang isang lalaking nakasuot ng baluti at may kapa sa kanyang balikat. Ang lalaking ito ay ang kanyang maangas na erpat. Dito na nagtatapos ang kabanata 13 hanggang 16 ng ating bida na si Ghislaine. Sana ay nagustuhan niyo mga kazens. Huwag po nating kalimutang mag-like at subscribe sa ating channel at videos para sa marami pang manhwa update. Maraming salamat po. Abangan sa susunod na kwento kung saan magkikita na ang mag-ama. Ano nga ba ang mga binabalak at plano ng ating bida para palakasin ang kanyang hukbo? Magpupunta siya sa isang lugar upang ipamalas ang kanyang kakayahan sa mga mayayabang na mersenaryo. Dito na natin masasaksihan kung gaano kalakas ang ating bida at kung paano niya gagamitin ang kanyang kasanayan.